Ang mga lumulutang na plastic itinuturing na yaman ni na Robert at Andoy. Masaklap isiping ito rin ang dahilan kung bakit lumalala ang polusyon sa karagatan. Base sa datos ng World Bank noong 2021, kada taon aabot sa 2.7 million tons ng basurang plastic ang nagmumula sa Pilipinas. 20% nito napapadpad sa mga karagatan. Ayon sa isang pag-aaral ng Ocean Conservancy, ang Pilipinas ang pangatlong contributor sa plastic pollution sa buong mundo. Isang itinuturong dahilan ang sachet economy o ang paggamit ng single-use containers na mahirap o imposibleng ma-recycle. The root cause of plastic pollution is actually plastic production. So kung hindi tayo gagawa ng plastic, kung hindi tayo gagawa ng milyon-milyong plastic, hindi tayo magkakaroon ng problema sa basura at sa mga single-use plastic that harm the environment. Problema rin daw ang pagmamanage ng plastic waste sa ating bansa. Dahilan kung bakit imbis na sa mga treatment at recycling facility na pupunta ang mga plastic, sa dagat ito naiipon. Of course, kailangan yung mga simple everyday practices na pagdadala and yung mga proper segregation and opting for reusables. Pero we have to understand na yung mga individual actions, yung mga ginagawa ng mga individual can only do so much. Plastic pollution is a systemic problem. Kailangan baguhin yung sistema to actually address yung plastic pollution. Dagdag pa ng Greenpeace, para matugunan ang problemang ito, kailangan natin ng strict implementation ng existing laws, mga batas. But kulang tayo, hindi strict yung pag-implement. Even yung mga ordinances sa different cities, sa mga probinsya, meron naman. Hindi lang siya nai-implement ng maayos. Kailangan natin ng national plastic ban para yung mga problematic single-use plastics like sachets ay actually malimitahan yung pag-produce ng mga ganitong plastics. Ayon sa Coastal Resources and Foreshore Management Section ng DNR, pagtutulungan ng lokal na pamahalaan at mga komunidad ang kailangan para mabawasan ang problema sa basura. Ang Pilipinas, meron tayong tinatawag na ang Ecological Solid Waste Management Act. Dito sa batas na ito, inaatasan ang mga lokal na pamahalaan na pag-itingin ang pagpapatupad at ng mga kanilang mga ordinansa laban sa mga basura. Maraming tayong kailangang gawin para mapabuti ang ating management ng ating solid waste. Pero ang ating pagtackle ng basura, particularly ito sa ating mga karagatan, it would take a collective effort para sa lahat ng pamahalaang pang-nasyonal, lokal at ng mga mamamayan at ng mga private and business sectors. As long as we don't regulate and we don't limit yung plastic production and hanggat hindi natin binibigyan ng affordable and accessible plastic alternatives yung ating mga mamamayan, patuloy na mag-worsen yung problema natin with plastic pollution.